Miss Jillian Ward, abay for the first time sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na at nagbigay ng kanyang saloobin patungkol sa mga opinyon ng ilang mga netizens sa mga lumalabas ngayong balita patungkol sa kanya at kay Mr. Eman Baco sa Pacquiao. So yun ang ating pag-uusapan for today's video. But before that, at ngayong araw ito na pag-usapan na natin Miss Jillian Ward kung saan ay isa sa mga pinag-uusapan ngayon ang ilan sa mga masasakit na mga salita na binibitawan against Miss Jillian kasi matapos po yung kanyang pagpirma sa kanya pong panibagong kontrata sa GMA ay nabanggit at natakil din po at natanong siya ng ilang mga media at reporters doon po sa nasabing event yung kanyang saloobin patungkol po sa isyong ito. So talagang grabe po yung mga tao, grabe yung mga netizen at mga bashers kung magsalita to Miss Jillian na parang kala mo yung kilalang kilala na nila yung pagkatao ni Jillian. So, sa isang interview kasi, nagpahayag ng pagkadismaya si Jillian Ward sa isang pangyayari kung saan sa nangyaring pambabastos sa mga kababaihan dahil sa kanilang paraan ng pananamit. Talamak kasi ang ganitong kritisismo lalo-lalo na sa social media. Maging si Jillian Ward na isang 21 years old ay hindi rin nakaligtas. Ilang post ng dalagay umani ng body shaming at sexualizing comments dahil sa naka-swimwear at body hugging outfits. Biruin niyo si Miss Jillian na yan kumbaga parang pag nakita niyo po yung mga photos niya, yung mga pinopost niya sa Instagram, masasabi natin may karapatan naman talaga si Jillian. At masasabi natin talagang hindi naman po siya mukhang bastusin. At the same time, very classy naman niyang nadala yung kanya pong mga post, Sabi dyan ng mga comments ng mga netizen. Sabi ng ilang mga netizen dito na naka-jackpot talaga si Eman dito. Wag muna siya mabuntis. Yan. Ganyan yung mga sabi ng mga netizen, grabe. Tapos meron pa nagsabi na kay Eman ba to lahat? Sabi niya ganoon. Tapos meron pa jackpot si Eman, nakabembang na, sabi niya. So ganito po katindi yung mga yung mga comments mo, comments na natatanggap ni Miss Jillian. Meron din future Viva Max Queen. Meron may one and only Viva Max Queen. Bakit parang di maliit yung niya, hips niya. Tipong payat nga siya, yung mga legs hindi naman daw bilugan, sabi niya. Redukada ang tiyan. Ayan. So ganito yung mga bashers kung magsalita towards Miss Jillian Ward. At the same time, nabanggit pa dito si Mr. Eman Baco sa Pacquiao dahil alam naman natin na recently lagi silang napag-uusapan. Hayag ni Jillian sa renewal of contract niya sa Sparkle GMA Artist Center noong March 10, 2026. Sabi niya, nakakalungkot kasing 2026 na and some people won't let other people, especially women, to express themselves in the way that they want to express themselves. Pagpapatuloy niya kasi ako naniniwala ko na as long as you don't hurt anyone, do what you want to wear, whatever you want. It's 2026 na sana we view women for their talents, their intelligence, kung ano yung contribution nila dito sa mundo and not just what they wear. Let people be each to their own po yan Ito kasi yung isa sa mga parang disadvantages kapag isa kang artista at nagsimula ka bilang bata. Ngayon, kapag po parang nag-iiba na yung image mo sa publiko, 'di ba? Kasi feeling ng mga tao, forever kang bata. So pag nagsuot ka ng mga sexy dress, nagsuot ka ng body hugging, nagsuot ka ng swimwear, swimsuit, two-piece, ang akala po nila pang-Viva Max ka na, 'di ba? Samantalang may mga ibang mga celebrity na mas grabe pa yung kanilang mga suot, mas grabe pa yung mga pinapakita nila, pero kumbaga parang ginajudge ng isang tao yung base dun sa pananamit, which is isa yan sa mga parang ipinaliwanag nitong si Miss Jillian Ward. Sabi niya, let people be each to their own po yan. Just express yourself, mensahe niya. Sa mga nabibigta naman ng pambabash at pambabastos, stop worrying about other people judging you. Ang importante, wala kang sinasaktan at you're happy. Nabanggit din ng actress ang kanyang mindset pagdating sa criticism. Fake news na ibinabato ng ibang tao laban sa kanya. Minsan, hindi na po ako nagbabasa ng mga comments kasi ayoko na pong magpa-apekto doon dahil ang nagmamatter sa akin is yung mga shows ko. Yung may mga nagpapasaya ko. So, I think yung magiging resilient ko din, I'm being brave, especially this year and last year. Ang message nga ni Miss Jillian Ward sa kanyang mga fellow women, si Jillian ay binibigyan ng tag na Star of the New Gen ng kanyang home network. So tanong ng Pep sa kanya, ano ang mensaheng nais niyang ibigay sa mga kababaihan na bagong henerasyon?
ang gusto ko ring message, sabi niya, ibigay ko yung young women is wag po silang matakot to speak up, to be brave, and to go for what they want. Kahit ano pong sinasabi ng mga tao sa kanila, sagot niya, as long as they're not hurting anyone, as long as you know yourself and you should be confident and do what you love. Sabi niya, reach for your dreams and raise your voice for other people. Gusto raw ni Jillian na makilala siya, hindi lamang sa pagiging isang artista, kundi may paninindigan at tumatayo para sa mga mas makabuluhang bagay. Gusto ko pong makilala ako bilang isang artist. Tinatanggap niya ako kung ano yung challenge na ibibigay sa kanya. Kahit anong challenging role po yan. Basta po may maibigay sa akin na project, magagawa ko po ng maganda and mag-exceed ka po ng expectation sa mga tao sa akin. Sabi niya, I want to remember as a somebody who does not give up, an artist na it's not only doing it for an art, but an artist who raises their voice for these things that matter. Alam mo, ano po to, hinangaan po ng mga netizen at hinangaan ng ilang mga media men ang mga naging statement po ni Miss Jillian kasi pinapakita niya dito na talagang sobrang nag-mature na siya, sobrang nag-level up na yung kanyang pagiging witty, yung kanyang understanding, kung paano siya sumagot sa mga questions, 'di ba? Hindi niya basta-basta lang parang pinupukol yung mga sagot niya for nothing. Kumbaga parang may laman, may sustansya yung mga sinasabi niya. At isa rin sa mga nagustuhan ng mga netizen na kahit anong bash na ginagawa ngayon kay Jillian at kay Eman Bacosa Pacquiao, never po silang nagpa-apekto. So yun po yung isang bagay na natutunan ni Miss Jillian sa kanya pong ilang taon na pagiging isang artista, na dapat pala hindi ka masyadong affected sa kung ano man yung sasabihin ng ibang tao. So kasi 'di ba parang sabi nga po ni Miss Catherine, 'di ba kahit ano naman daw sabihin ng ibang tao, hindi naman daw po yun ang magde-define sa pagkatao mo, kasi kung sino man yung nakakakilala sa sarili mo ay walang iba kundi ikaw lang, 'di ba? At everybody is parang has their own opinions and hindi naman nagmamatter lahat yon. So parang sinasabi dito ni Miss Jillian Ward na it doesn't matter kung ano man sabihin ng ibang tao, mahalaga sa kanya, nagagawa niya yung kanyang part, not only for being an artist, but also isang kabataan na kaya pong mag-speak up, kaya pong magsalita against those things na talagang nagro-ruin sa buhay ng ilang mga kabataan ngayon, 'di ba? So talagang sobrang harsh na kasi talaga ng mundo natin, na parang everybody is hindi na po nag-iisip bago po magsalita. Hindi muna pinag-iisipan kung ano yung mga dapat nilang sabihin sa publiko. Kaya although medyo dismayado si Miss Jillian Ward, pero masaya naman siya kasi kaya niya naman dalhin at hindi naman talaga siya 100% affected sa kung ano man yung mga isyong pinupukol sa kanya. So kaya naman sobrang hanga tayo sa isang Jillian Ward. So okay po, anong nyo sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. Abay GMA, may magandang balita, may good news na hatid para kay Miss Jillian Ward at Mr. Eman Bacosa, at kung ano nga ba yung mga pagganap, at ano nga ba yung napakagandang balita na ibinalita sa kanila ng GMA. Yan ang pag-uusapan natin. But before that, if you haven't subscribed yet to Jillian or Mr. Eman Bacosa Pacquiao and Miss Jillian Ward, kasi parang isa ito sa napakagandang balitang ibabalita sa inyo. Kasi if you remember, this month of March, kung saan in-announce ng GMA na si Mr. Eman Bacosa Pacquiao ay mapapabilang na dito po sa isa sa mga serye na kinabibilangan ni Jillian at ni Mr. David Licauco. So dahil po sa napakagandang pagtanggap ng publiko with Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao, at nagkataon pa na nakapirma na ng kontrata, kasi after po ng pagpirma ng kontrata ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao, meron pong meron pong parang doon po sa kontrata kasi ng mga artista, kapag pumirma sila, meron tinatawag na effectivity date, kung kailan siya talaga effective. Kasi meron ka pang days para babasahin mo yung nilalaman ng mga kontrata mo, kung ano ba yung mga benepisyo mo, kung ano yung mga responsibility mo, at kung ano yung nakalagay doon sa kontrata ay kailangan mong gawin, because kapag di mo ginawa yun, pwede kang mademanda ng breach of contract. So dahil po dito ngayong March, kung saan ay effective na po yung kanya pong kontrata ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao, kasunod nitong in-announce, una ang nag-announce kasi yung PEP or Philippine Entertainment Portal, na si Mr. Eman Bacosa Pacquiao ay mapapabilang na sa Never Say Die, ang isang GMA Prime Action Drama Series na pinagaganapan at napapanood po sa kanila pong network sa GMA, kasama niya po dito, technically ang kanya talagang kasama dito originally si Mr. David Licauco. Tapos since
Pagpasok po ng pag-umpisa po nila ng Feb, ay pumapalo po yung kanila pong kanilang yung unang araw, yung parang tinatawag na debuted with solid 7.1 ratings. Sa unang araw po nila ay pumalo po yung kanilang rating ng 7.1. And then sa mga sumunod na araw, parang hindi na ganun kataas yung rating na nakukuha ng Never Say Die. Medyo hindi nila nakuha yung consistency, no, sa buong Feb. Kasi parang mas pinipili pa rin ng mga Pinoy o ng mga televiewers na manood po sa social media kesa po sa telebisyon, no? Kasi syempre nga naman, kapag po kasi sa telebisyon yung inabangan ang mga programa is kailangan talaga uupo ka doon, manonood ka ng ads. Lahat po ng mga ads kailangan hindi mo may skip yan, lalo pag sa telebisyon. Pero kung sa social media kasi, mapapanood mo siya in your most convenient time. Hindi mo kailangan mag-abang ng alas 7 ng gabi at umupo doon, no? At magmadali umuwi galing sa trabaho, galing sa school para lang mapanood mo ang isang series kapag po sa social media. Kaya marami na rin talagang nagsiswitch sa social media. Mas marami nang nanonood. So dahil dyan, isa rin yan sa mga risk factor ng mga talagang nagbibigay o naglalabas ng kanila mga programa using the television sa free TV kaysa po sa social media platform. So sa unang araw po nila ay nagkamit sila ng 7.1% and then sa mga sumunod, sa mga succeeding days, they only got 6.5, which is malayo po dun sa kanilang katapat na na series, pero nitong March po, kung saan in-announce na po ng GMA, no, napapasok na nga si Mr. Eman Bacosa Pacquiao, ay muli na naman pong nag-iingay ngayon ang Never Say Die. Kasi nga po parang ang ina-assume ng tao na pagkatapos in-announce ng GMA yon is lalabas na agad si Eman. Pero parang kagabi lang po siya lumabas dun po sa Never Say Die. Dun sa kanyang first day ay pumalo po ito ng almost 7.5%. So which means na talagang inabangan at inaabangan po talaga ng maraming mga Pinoy ang paglabas ni Eman. Nangangahulugan lang nito na Eman and Jillian alone ay mapaparan po nila ng maganda ang kanilang serye. Para lang po sa kaunawaan ninyo, ano po ba ang kahalagahan ng rating? Ganito po kasi yan. Kapag pumataas ang rating ng isang teleserye, mas marami pong mga advertisers ang magpe-place ng kanilang mga ads, no, doon po sa nasabing programa. So mas marami po ang nagpe-place ng ads, mas marami nagbabayad, mas malaki po yung kinikita ng isang programa. Syempre alam natin na hindi po ganun kadali na magpo-produce ka ng isang serye tapos wala namang mga advertisement, wala naman pong mga nagpe-place ng ads, diba? Walang nagbabayad para ilabas yung mga nila, produkto nila. Kung napanood niyo po dati, kung inaabangan niyo po ang Eat Bulaga dati, diba? Since GMA7 naman sila dati, is talagang minsan nagre-reklamo na yung mga viewers kasi parang konti na lang yung napapanood na segment. And then after that, parang puro advertisement na. Doon po sinasabi na talagang sobrang taas kasi ng rating ng Eat Bulaga that time. At ang dami lang mga sponsors. Yun po doon po kasi talaga kumikita ang isang programa. Since mataas ang rating na nakukuha nito pong nasabing series na Never Say Die, is may possibility na mag-extend pa yan. Possible yan na mas papahabain pa yung kwento. Bakit po ang Batang Quiapo, ang probinsyano ni Coco Martin ay tumatagal ng almost 6 years, 5 years, 3 years yung kanyang mga series? Because ang taas po ng rating, walang nakakabit sa kanya, diba? At ang dami pong mga advertisers na nagpe-place ng ads sa kanya. So ganun po ka-importante ang rating ng isang programa. Kaya nga po talagang mas pinagbubuti, tapos yung mga marketing strategy nila, kung paano papanoorin, kung paano sila magki-create ng element of surprise, kung paano po nila talagang makukuha or makukot ang attention ng mga viewers. Yung retention is napaka-importante po niyan, no, when it comes to this kind of field, diba? Kaya naman talagang tuwa po ang kampo po nitong si Jillian at si Mr. Eman Bacosa Pacquiao. They treat Eman as a great blessing, no, mas malaking blessing na dumating kasi pinag-usapan na naman siya, nagte-trending na naman siya. Si dati tumahimik na ang Never Say Die, as in hindi natin naririnig na sila po ay pinag-uusapan. Pero ngayon, since pumasok po ang bagong karakter, kahit nga si Rahil, di ba kasama po nila si Rahil sa serye, hindi naman napag-usapan si Rahil. Ngayon lang naman talaga siya nababanggit dahil nagiging third wheel siya sa relationship ni Jillian at saka ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Pero dati naman di naman talaga pinapansin si Rahil. Kahit sabihin na natin na mas gwapo talaga si Rahil. Si modelo siya, tapos pa siya, half siya, 'di ba? Parang foreigner yung half niya, tapos half Filipino siya. Kaya talagang masasabi mo ang ganda ng features ng mukha niya, tapos kung paano siya tumayo. Masasabi mo talaga sa looks, talagang lamang talaga itong si Rahil. Para sa akin kasi may mga chance na sasabihin
sabihin ninyo na mas gwapo si Eman, mas ma-appeal si Eman, di ba? Kanya-kanya naman tayo. Pero malakas ang appeal ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Kasi tingnan nyo ha, kakapasok niya lang po sa Never Say Die, pero siya na po agad ang pinag-uusapan at nakadagdag po siya ng mataas na points, no? Kaya naman tuwan-tuwa talaga ang Never Say Die. Dahil po dyan, may possibility na si Eman ay mas mahaba pa ang exposure sa nasabing serye. Kaya naman, this is really a good news for all supporters and Team Gilman dyan na talagang nag-aabang at sumusuporta sa kanilang dalawa. I hope na talagang mas gumanda at magkaroon ng magandang twist, no? Yung storya. At si Mr. Eman talaga yung maging endgame ni Miss Jillian Ward sa nasabing serye. That's really a good news to everyone. Kaya naman, abangan po natin at panoorin at supportahan po natin yung kanila pong mga programa, kanila pong mga project. Miss Jillian Ward, abay sinasabi or tinaguri ang napakahaba ng hair. Kasi according po sa ilang mga source at ilan sa mga chika, nagkainitan daw di umano si Mr. Eman Bacosa Pacquiao at itong si Rahil, no, dito po sa set ng Never Say Die. Yun po yung aalamin natin kung totoo yung balitang ito, kasi yun yung pinag-uusapan eh. Pero titignan natin kung totoo to o hindi, no. Yun po yung ifa-fact check natin for today's video. At bakit nga ba tila nananahimik si Rahil or ito pong si Miss Jillian Rahil at saka si Mr. Eman Bacosa patungkol sa isyong ito. So, yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, you haven't subscribed yet, Jillian Ward, Eman Bacosa, at Rahil Bria, no, na kung saan sinasabing love triangle po itong tatlong ito dahil si Eman po ay naiintriga at nakukonek sa pangalan ni Jillian dahil po sa mga naglalabasang sweet videos at sagutan po nila doon po sa sa social media. Meron din naman po na parang meron din naman na mga team ni Rahil Bria at ni Miss Jillian Ward. Meron po, talagang may kanya-kanya silang mga fanbase. It only means na talagang sobrang trending po talaga itong si Eman, kasi si Eman po ang nagpasimula ng lahat ng ito. Kaya talagang pag-uusapan natin yan. So sa kabila po ng mga usap-usapan sa social media ngayon, ay muling uminit ang issue patungkol sa kinasasangkutan ng Kapuso star na si Miss Jillian Ward at Mr. Eman Bacosa Pacquiao na may kinalaman or interaction video nila ni Mr. Rahil Bria. Ang naturang tagpo ay agad na pinulutan ng iba't ibang interpretasyon mula sa netizen. May mga nagsabing tila may tensyon, habang iba naman ay naniniwalang normal lamang itong biruan ng magkakaibigan, no? Meron ang nasabing video ay makikita sina Eman at Rahil, no? Nag-uusap po sila at nagpapalitan sila ng komento. Bagamat may halong pagbibiro at papuri ang kanilang usapan, ay may ilang netizen na nakapansin umano ng kakaibang energy sa pagitan ng dalawa. Tila ba may kompetisyon o tensyon? Ito yung tinasabi ko sa inyo eh. Meron kasi silang video sa TikTok na parang nagsasagutan po sila. Ngayon, dahil po yung mga netizen sobrang engaged, no? Patungkol dito sa tatlong ito, kaya nagaginagawan sila ng issue, no? So dahil dyan, sabi dyan, bagamat hindi direktang kasama ni Jillian or kasama si Jillian, no? Kasi sa panahon ngayon kung saan bawat kilos ng celebrity ay nabibigyan ng mas malalim na interpretasyon, hindi na nakapagtataka kung bakit mabilis itong mag-viral, no? Sa video po makikita ninyo hindi kasama si Jillian doon. Sa video, siya ang sentro ng intriga. Matagal nang napapabalitang may koneksyon kina Eman at Rahil, lalo na matapos silang makita sa iba't ibang events at proyekto. Si Jillian ay isa sa mga pinakasikat na aktres ngayon sa kanyang henerasyon. Bukod sa kanyang talento sa pag-arte, kilala rin siya sa pagiging professional at grounded. Sa kasalukuyan, abala siya sa kanyang seryeng Never Say Die, kung saan kasama rin sa cast si Rahil Bria at guest actor na si Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Dahil dito, hindi rin malayo magkaroon sila ng madalas na interaksyon. Isang normal na bagay sa industriya ng showbiz, no? Na talagang dahil nga ito, 'di ba, sinakyan po ng publiko na parang pinalalabas nila na meron pong tension between Rahil Bria at Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Ngayon ang gagawin ng public to engage, no, para mas pag-usapan po sila ng todo. Lalo na ngayon may proyekto sila. Gagawa po sila ng mga ingay sa publiko. That's showbiz. Kasi ako, myself, hindi ako maniniwala na si Mr. Eman Bacosa kakapasok lang sa showbiz, makikipag-away ka na agad. At parang wala po sa personalidad ni Mr. Eman, yung makipag-away. Pwede makipag-boxing kasi yun talaga yung karir niya, boksingero siya. Pero yung makikipag-away, parang hindi ko nakikita si Mr. Eman na ganun. Kasi nung kinausap siya, napaka-humble, napaka-soft-spoken, kasi nga probinsyano siya eh. So ganun yung kinagawian niya.
sabi niya nun sa interview niya, may interview siya, tinanong siya, during the free time, anong ginagawa ni Mr. Eman? Ang ginagawa niya, naglalakad-lakad daw siya, ganyan. Yun talaga yung kanyang, parang, mas nagiging productive siya pag mag-isa siya, ganun yung pagbasa ko sa kanya. May mga ganun kasing tao na parang mas nagiging productive yung buhay mo. Pag mag-isa ka lang, kasi pag may kasama ka, isipin mo pa yung kasama mo, di ba? So, ganun po si Mr. Eman. Kaya naman, I don't think na totoo talaga na, may tension between them, no? So, isa sa pinakamalaking tanong ngayon, no, ng mga kung ano nga bang katotohanan sa sinasabing love triangle. Sa ngayon, walang kumpirmasyon mula kina Jillian, Eman o Rahil tungkol sa anumang romantic na relationship sa pagitan nila. Kung susuriin, maaaring bunga lamang ito ng mga wrong interpretation ng mga body language nila, ng pag-uugnay ng magkakaibigang pangyayari, natural na curiosity ng fans. Sa madaling salita, walang sapat na ebidensya upang patunayan ang tinatawag na love triangle kasi wala naman talagang love triangle. Meron po love, pero triangle wala. Kasi si Rahil, kahit ilang beses niyo po siya tanungin kung anong meron sa kanila ni Miss Jillian, wala. As in, sasabihin niya magkaibigan lang sila. Unlike kapag po in-interview niyo si Mr. Eman, ang sasabihin niya, close friends sila. O anong paniniwalaan niyo doon, diba? So, dito po, malaki ang papel ng social media sa pagbuo at pagpapalaganap ng ganitong klase ng issue. Sa isang iglap, ang simpleng video ay maaaring maging trending topic. Ang problema, hindi lahat ng interpretasyon ay tama. Madalas, ang mga netizen ay nagbibigay ng sariling kwento sa mga eksena at nagpapalaganap pa ng mga haka-haka bilang katotohanan, nagpapaalala ng sitwasyon sa pamamagitan ng mga memes at comments. Ito ang dahilan kung bakit mas nagiging komplikado ang mga isyong tulad nito. Wala naman talagang issue, pero ginagawa ng issue. Sabi nga, 'di ba, parang sa mga ganitong pagkakataon, parang kung titingnan natin, is ginagawa to para po for strategy, 'di ba? Parang publicity siya. Sabi nga po ng ilang mga showbiz insiders, na good or bad publicity, still publicity. So, yun po yung sinasabi nila dito. So, meron po kasing, ang pinakamasakit lang kasi, na nagkakaroon po ng maling accusation, nagkakaroon ng public scrutiny, nagkakaroon ng emotional stress ang ilan, 'di ba? Dapat hindi naman talaga. Kasi para kay Jillian Ward na nasa kasagsagan ng kanyang karera, mahalagang mapanatili ang kanyang image at focus sa kanyang craft. At tandaan po ninyo hindi lang po si Mr. Eman Bacosa Pacquiao ang kinukumpirma ni Miss Jillian na nagpaparamdam sa kanya. Sabi niya po, panoorin niyo po ulit yung interview niya with Mr. Boy Abunda. Sinabi niya doon na marami pong gustong manligaw sa kanya, pero isa lang ang kanyang ini-entertain. Well, yun yung tinatawag na matino. Kasi kung hindi matino si Jillian, lahat ang maliligaw niya, sige, manligaw lang kayo. Umasa lang kayo. 'Di ba? At mapipili ako sa inyo, hindi eh. Pero sabi niya, maraming nag-a-attempt na ligawan siya, pero isa lang ang ini-entertain niya. And that is Eman Bacosa. 'Di ba? So, hindi na bago kasi sa ganitong mga intriga, 'di ba? Marami ng mga ganitong klase ng usapin sa showbiz. So, ito ay katunayan na bahagi ng kanilang buhay bilang isang artista. Kaya naman di ako naniniwala dun sa fake news na yun na may tension between Mr. Rahil Bria at Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Mananatili pa rin ang suportang ibibigay ko para kay Mr. Eman at Miss Jillian. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. Mr. Eman Bacosa Pacquiao, abay na hot seat patungkol kay Miss Jillian Ward sa kanyang interview, at dito makikita natin na nung natanong na, ito pong si Mr. Eman Bacosa Pacquiao tungkol kay Jillian, tila baga may malaking naganap, may malaking nagbago. So, yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. Of course, but before that, if you haven't subscribed yet, pag-usapan na natin ang ilan sa mga updates patungkol kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao, kasi hot topic talaga sila ngayon. Kumbaga nasa sila, circulation sila ngayon. At masasabi ko na si Jillian Ward, matagal na po siyang artista, yes. Marami siyang followers, hindi siya nauubusan ng mga projects. Pero, for the first time in the history of showbiz, ngayon lang talaga siya napag-uusapan at natsirkulasyon, Kumbaga parang, ngayon lang bumabad yung pangalan ni Jillian pagdating po sa mga, interviews, ganon. And, I think, dahil may nakikita po ang publiko at ang media na
na parang malaking chance or kumpiyansa para kay Eman at kay Jillian. May nakikita silang parang potential, no, na dito po kay Jillian at Eman. Kaya ngayon, lahat po ng eyes, all eyes is for Jillman, para kay Jillian and Mr. Eman Baco sa Pacquiao. Sa panoorin natin, kasi si Mr. Eman, nung ini-interview siya, napaka-soft-spoken talaga niya. Ganun talaga yung pagkatao niya. Kasi di ba parang lumaki sa probinsya, tapos ngayon lang naman talaga siya nagkakaroon ng exposure sa mga ganitong klase ng mga ng mga parang na-expose ng masyado si Eman sa mga interviews, 'di ba? At dito po, very sincere at very genuine yung sinasagot. Walang halong kaplastikan at walang halong ka-showbizan yung kanya mga sagot dito. Kaya panoorin natin at magre-react tayo dito po sa ilang mga sinabi ni Jillian ay ni Mr. Eman. So eto na, simulan na natin. At para tayo ay makapag-react, no. Ito po ay this is brought to you by Lion Here TV. At yan po ay ang kanilang interview. Ito na. Nasihat po. Paano ko nag-itis na iwasan yung mga paborito mo na pagkain? Inom lang ako ng party gummies. Pakain ako ng party gummies. Actually, ito ginamit ko sa last 5 doses. Buman ko talaga. Tapos, effective siya. Based mo naman ang iba ko. Tapos, malakas pa rin yung katawan ko kahit for the fun. So dito sa interview na to kasi natanong si Mr. Eman Baco sa Pacquiao patungkol dun sa kanyang preparasyon na ginawa bago po siya sumalang sa boxing, no. So yun talaga yung field ni Eman parang sinusundan niya yung yapak ni Mr. Manny Pacquiao, which is parang sa kanila dalawa ni nung anak ni Mr. Pacquiao, yung panganay niya, mas binibigyan pansin at mas nabibigyan po ng parang mas maraming exposure si Eman. Kaya talagang napaka-controversial nito. Syempre, totoong anak yon, mas ay totoo. Kumbaga parang yun talaga yung legit, 'di ba? Kumbaga si Eman is parang naging anak siya during the times na si Mr. ito pong si Manny Pacquiao ay naligaw ng landas, 'di ba? Kaya talagang ang daming all eyes talaga kay Eman ngayon, and yun yung ilan sa mga napansin natin dito. So let's continue to watch. Pero sa niya iba kasi sa Philippines, hindi pwede i-transfer yung Dito sa Philippines, graduate ka na then doing the anong course mo? if nag-vaccine sa mga hindi. So if hindi ako nag-vaccine, yung course ko pa rin yung pinagkan. So si Eman Baco sa Pacquiao, mas parang graduate na siya ng high school or senior high, ganun. Tapos magka-college, incoming college pa lang siya. Sabi niya, kung hindi raw siya nag-boxing, kung hindi raw niya tinake yung opportunity na meron siya na maging isang boxer, ay ang course na talagang gusto niyang i-take is isang mechanical engineer. So medyo may, sabi nga ni Mr. Eman, magaling po siya sa math. Kaya yun talaga yung gusto niyang i-pursue. At the same time, yun talaga yung gusto niya, 'di ba? So ayun yung kanya sinabi dito sa kanyang interview. Mahirap din pagsabay kasi siyempre hindi rin basta-basta kasi rin yun yung parang hindi mo yan pinili dahil siyempre yung slow. So dapat focus ka kasi sa passion. Kasi pag dalawa, hindi ko ma-achieve or matatapos ka na. Siyempre, mas ka sa matik. Usapan na yung science. What's your favorite subject mo? English. So yun, sinabi niya nga na parang sinabi niya dito na bet niya talaga na mag-aral. Kaso nga lang dun po sa kanyang course or dun po sa kanyang sitwasyon, mahirap daw pagsabayin yung dalawa. Kaya mas minabuti niya na pumili kung ano yung mas uunahin niya, no. So ngayon naman, pag-uusapan naman natin, ito pong kanyang love life kasi may nasabi siya dito. At parang nag-iba yung itsura ni Mr. Eman Baco sa Pacquiao. Nag-iba yung emosyon niya nung natanong patungkol sa love life at natanong din patungkol kay Jillian. Let's watch this. Ano pa ba wala? Hindi naman sa last 5 ko, buman ko talaga. Maharap ko, tsaka concept. So, yung choice to yun. Nakapulong. Legend in, direct TV logging win. She gonna fresh, she come out east. Pag may-type ka, wow. Kung meron ka, sige, kilala. Wait. Chika na totoo.
Good vibes, love. Say no. Pero open ka sa mga love cases. Kasi parang nakakay. Ang isip yan, we are both sa pizza. News, only truth, yeah. Say you're in Kami Yes, fake news, yeah. pero may ano plano ng Spartans? The truth. Diba sa actor, ano plano ng Spartans? Ito na, pati siya, kung firewall, diba? Pero laging totoo, hindi gawa pa. Kung gusto mo So yun. sa lahat ng So mamaya natin discuss yung iba. So nung natanong po si Mr. Eman Bacosa Pacquiao patungkol sa kung binabawalan ba siya magkaroon ng love life, according to him, taong balik mo lang excess. ang sabi niya, hindi raw siya binabawalan. Pero, choice daw nila yon na parang mas magandang manatiling magkaibigan muna sila, but not a friend, but a close friend. So, which means, malalim na talaga yung pagkakaibigan ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao at Jillian. Nakita nyo rin po yung reaction ni Eman, di ba? While she was, having an interview, tapos natanong patungkol si Jillian. Nag-iba yung emosyon niya eh. Nag-iba yung expression ng mukha niya, which means na talagang masasabi nating special talaga si Jillian para sa kanya. We cannot deny the fact na talagang nagkakamabutihan na silang dalawa. Fake news, yeah. At the same time, is nung tinanong siya kung siya ba yung big guy, inamin niya yes. Hindi po sinungaling si si Mr. para lang magpaka-showbiz, diba? Para lang talagang mapag-usapan. Sinabi niya siya talaga si big guy. At alam natin kung paano inilarawan ni Jillian yung big guy na sinasabi nito. Kaya talagang very strong at ang relasyon po nila ay nandun na sila sa estado ng pagiging close friend, diba? So we are happy for Jillman. So ano pong inyong masasabi patungkol dito? Mag-comment kayo sa